nawala sa buhay ko. Tulad ng trabaho, wrong timing sa edad kong to. Pasensya na po, pero lampas po talaga kayo sa age limit ng employers namin eh. Pero marami po akong experience, oh. Tingnan nyo. Experience. Experience. Okay po yun. Alam niyo po, pasensya na pero pumunta lang po kayo sa iba. Baka saswertehin pa kayo. Next! Wala na nga ba talagang halaga ang experience? Sa bagay, kung minsan mas gusto ko na lang kalimutan ang lahat ng napagdaanan ko. Sabi ng boss ko sa Taiwan, krisis daw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho. Marami kaming nawalan. At wala raw akong kasalanan. Saan kaya makapag-apply? Driver. Construction worker. Caregiver. All around. Evangeline Simbulan. Manji, ikaw ba ito? She survived by loving children. Rafi. Il. Christine. Marami nang nawala sa buhay ko. Yung sa amin ni Banji, yun, kasalanan ko. Excuse me po. Thank you. You're welcome. Your mom was a very good friend of mine and a very strong lady. Imagine she raised you on her own. Ano bang nangyari? Upo na muna ko sila. Ate, nasa dyaryo na. Christine?
Ikaw muna dito ha. Kamusta pakiramdam mo? Halos 2 araw ka nang di natutulog ah. Baka kailangan mo muna magpahinga. Sakit lang to ng ulo. Kaya to ng paracetamol. Inom ka na inom ng gamot. Diba ayaw ni mama ng ganyan? Raf, hayaan mo na. Hayaan mo na. Mm. Wala naman tayong pinag-usapan ganito ah. Baka naman kung sino pumunta rito. Raf, he deserves to know. Anak, ano ginagawa mo dito? Nasira ko yung gitara ni Kuya Jake baka magalit siya sa akin. Oh, well, just say sorry, anak. Pero, Tinka, just say sorry, ha? Are you okay? Daddy, I'm sleepy. Ganun. O, punta tayo dun sa likod. Halika dito. Dali. Magkano po ito? 1,000 yan. 1,000? Ito po, magkano? 400. Pwede ho bang 220 na lang? 350. 220. 320. 220. 320. 220. 320. Sige na po, 220 na lang. Manong, mamitas na lang kayo ng bulaklak sa kapitbahay nyo. Makakalibre pa kayo. Sige na po, bigay nyo ng 220. Namatayan lang po kasi ako eh. Sir, lahat po ng customer ko puro mga namatayan. Dito po, magkano po dito? 150. Tapat na. Mahirap humingi ng tawad. Sila, mapatawad kaya nila ako sa lahat ng ginawa ko? Naalala pa kaya nila ako? Magandang umaga po. Christine? Hindi po ako po si Gail. Papa, buti nakarating kayo. Nabasa ko sa dyaryo. Sana okay lang sa inyo na pumunta ako dito. Sa huling pagkakataon para makita ang mama ninyo upang magpaalam at humingi ng tawad. Si Ate Gail nga po pala. Ako nga po pala ang asawa ni Raf. Haliho kayo, nandun ho siya. Salamat siya sa pagpunta. Raf, Rafi, ang tagal na. Kidney failure. Hindi na nagapan ng mga doktor dahil late detection. Mukhang big time ah. siya nga po pala nandito ho yung mga anak ko. Si Jake ho, tsaka si Tinka. Jake? Nagigitara ka pala? Opo. Sige po, balik na po sa barkada. Sige. Yung bunso ko naman ho nasa likod, nagpapahinga. Medyo napagod lang ho sa kalalaro. Biro mo, may mga apo na pala ako. Pa, kung handa na po kayong makita si Mama.
Hi, Vanji. Huli na ba para humingi ako ng tawad sa ating mga anak? At sa'yo. Saan po kayo pumunta? Tatlong taon ako sa Japan. 2 taon ako sa Hong Kong. 9 na taon ako sa Taiwan. Eto po, kinuko po muna kayo ng makakain. Maraming salamat, Merienda po muna kayo. Ano pong ginagawa niyo ngayon? Nag-a-apply ulit ng trabaho. Ganun ho ba? Naku sa amin po muna kayo tumira. Alam niyo ho, may malapit ho kasing employment agency sa amin, tsaka isa pa may kakilala ako. Naku, matutulungan ho kayo. Ate Gail, are you sure that's a good idea? Wag na, nakakaya naman sa inyo eh. Marami naman akong pinag-applyan ng trabaho eh. Sigurado, tatawag na sila sa akin. Pa, mamaya po pala ipapakilala ko kayo sa husband ko. Nasa sales po kasi siya eh, kaya marami pang kausap. Kaya mamaya na lang po. Siguro mabait yan, ha? Sigurado ako swerte siya sa'yo. So, paano po? Sa amin na po kayo titira? Nalangin po tayo. Panginoong Diyos, nandito po kami at nagkakatipon upang pagpasalamat ang naging buhay na nakasama namin si Evangeline Simbulan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pakikisama ay naranasan namin dito sa lupa. Panginoon, nalalaman po namin na sa kanyang pagpanaw ay nagkaroon ng kalungkutan sa buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Pinagpe-pray po namin si Rafi, si Christine, si Gail at ang iba pa nilang mga mahal sa buhay. Na sa kabila ng kawalan na ito, Panginoong Diyos, kayo po ang maging kapunuan nila. Anong dapat kong gawin, Vanji? Ang nasa abroad ako, lagi kong iniisip, babalik ako. Pero paano kung hindi na nila ako tanggapin? Alaala na naiwan sa amin ni Evangeline Simbulan ay hindi po namin makalimutan. 20 taon din akong nawala. Ang yumakap sa mga mahal na sa buhay. 20 taon ko silang napabayaan. Ang lahat po ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa ikikibahagi at pakikiramay sa sambahayan ng yumaong si Evangeline Simbulan. Pastor, maraming salamat po uli sa lahat ng tulong at suporta. Pastor, salamat po sa suporta binigay niyo. Maraming salamat po. Wala yun. Hindi na naman kayo iba sa akin eh. Pero may napansin ako, Rafi. Parang madalang nakitang makita sa mga service natin ngayon. Pupunta ka ba sa susunod na linggo? Tingnan mo natin. O sige, Rafi. Salamat po uli. O sige. Rafi, maraming salamat ulit ha. Pinayagan niyo akong makadalo sa libing ng mama niya. Tuloy na ako. Teka pa, di ba sa amin ka muna? Ay, kailangan kong umuwi. Marami naghihintay sa akin doon sa bahay ko sa Pampanga. Yung ipis, yung butiki, yung mga halaman ko doon, tsaka iba't ibang kulisa. Bibisatahin ko na lang kayo. Magtawagan na lang tayo. Mag-uuna na kami. Jake, let's go! Pasensya ka na kay Rafi ha. Medyo mahirap pa sa kanyang tanggapin ang mga pangyayari. Okay lang yun, naiintindihan ko naman eh. Sige ho, mauna na rin ho kami. Ingat po kayo. Okay, maraming salamat, Gail ha. Asan na ho sila, kuya? Akala ko sasama na kayo sa kanila. Ito ba yung asawa ng anak ko?
Sa amin na lang po muna kayo. Ay, dadalaw na lang ako. Teka. Wow, ganda naman ng phone niyo. Hindi naman. Mura lang to sa Taiwan. Kunin ko yung number mo, Sige po. Sayang naman yung cellphone ko, eh. Maganda nga, wala naman akong ka-text. Ayan po. Miss call niyo na lang ako para makuha ko number niyo. Sige, text tayo, Pa, makikita pa tayo. Ayoko ng text lang. Oo naman. Oh, Tinka, please sit properly. Raf, balikan kaya natin si Papa. What for? Sayang naman kasi yung pagkakataon eh. It's been 20 years. Exactly! 20 years na siyang wala. Wala sa buhay ko kaya masayang-masaya na ako. Oo nga, Dad. Parang sesaya mo eh. Ay, nako. Walang trabaho, walang kasamang pamilya. Ano pa bang saysay ng buhay ko? Ano kaya, Banji? Sumunod na lang ako sa'yo. Raf, nag-aalala lang ako sa'yo. Laging mainit yung ulo mo. And you've also stopped going to church. Maybe if you solve your issues with your dad... Tama na! Ayoko siya sa bahay ko and that's fine na. Ano, Dad? Pasok ko kayo. Tara. Naku, mag-feel at home lang ho kayo dito sa bahay namin. Pag may kailangan kayo, huwag kayong mahiya magsabi, ha? Ay, nakakaya naman sa'yo. Eh, yung pinakayo ko yung maging alaga yan, eh. Ano naman si Papa? Sige ho, upo po muna kayo. Pa, hindi ho kayo alagain dito. Naku, kami nga ho nahihiya sa inyo. At tingnan nyo, buti minor injuries lang yan na pala ninyo. Rafi, tumutugtog ka ba ng piano? Iyan hong si Rafi, hindi naman ho yung marunong tumugtog yan eh. Sigurado ka? Sinabi niya sa'yo hindi siya marunong tumugtog? Opo. Eh, wala naman hong tumutugtog sa amin dito sa pamilya. Nandyan lang ho yan para dekorasyon. Hindi ko nga ho alam kung nasa tono pa yan eh. Sayang naman. Pa, baka gusto nyo na ho magpahinga. Doon po muna kayo sa kwarto ni Tinka. Sasamahan ko ho kayo. Aliho kayo. Medyo ingat lang ho. Maraming salamat, ha? Hi, Papa! Hello po. Dito po muna kayo sa kwarto ni Tinka. Tapos si Tinka sa kwarto na lang namin matutulog muna. Okay lang ako kahit sa sofa ako matulog. Naku, ito naman si Papa. Siyempre, hindi ho pwede yun. O sige, paano iwan ko muna sa inyo si Tinka, ha? Tinka, show Papa your toys, ha? Okay. Sige po. Ay, maraming salamat, ha?
Raf, alika. Ito mga damit mo, oh. Ipahiram mo muna kay Papa, ha? Patulog lang kunin mo. Nakahatid ko siya bukas sa Pampanga. Eh, kailangan niya magpagaling ng mga sugat niya, At saka isa pa, in a couple of days, sasamahan ko na siya dun sa employment agency para makahanap na siya ng trabaho. Okay lang sa'yo yun, di ba? Raf, just please give it. Paano ko naman nakakasiguradong trabaho lang ang hanap niya? What if he wants to stay with us for good? Ikaw na bahala dyan. Aba, teka nga muna. Why are you blaming this on me? Sino ba nakabangga sa kanya? Di ba ikaw? Lolo, mamamatay ka rin ba? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi yung isa ko lola namatay tapos si lola naman. Eh, kung mamamatay ako, wag sana muna. Kasi ngayon lang kita nakilala eh. Ngayon lang tayo nagkita. Gusto kong maging kasama ka pa ng matagal. Sige, Mamiya. Ipapagdasal kita kay Papa Jesus na huwag ka na muna mamamatay. Pero lakasan mo yung boses mo ha, para marinig ka ni Papa Jesus ha. Wala naman yun sa volume ng boses eh. Oo. Sabi ni Mami, may plan daw si Papa Jesus para sa ating lahat. Kung di baliktad ang plan ni Papa Jesus, ibibigay niya ang hinihingi mo. Ika! Let's go na! Magtutoothbrush ka na. Say goodnight na to, Lola. Good night. Good night. Good night. Aray ko. Aw, Aray, ingat. aray, Careful, aray. bro. Biro lang. Good night. Good night. Brush na natin teeth mo. Damit. Maraming salamat. Rafi? Sandali lang, may sasabihin sana ako eh. Brief? Baka pwede akong makiram ng brief. Thanks for coming to Lola's wake. Ay. Si Ana. Si Ana. Hello. Hello, Ana. May party ka? Birthday? Birthday mo? Happy birthday, ha? Sige ba? Kami tutugtog sa party mo. O sige, magpa-practice na ako, ha? Good night. Jake! Paano ko magka-girlfriend kung lagi kang ganyan? Pwede mo ba akong pairamin ng brief? Anong klaseng pagsusori yun? Ay, nako. Ay, may nag-text. How are you, Papa? Hope you are fine. Okay. Let's go. Oh, wait. Finish your baon and be a good girl in school, okay? Okay, Mommy. Bye-bye, Lolo!
Okay, let's go. Malalate na tayo. Ingat kayo, ha? Ingat sa pagdadrive. See you! Bye-bye! Pa, halika na. Marami pa tayong gagawin. Kung pwede dito kay Papa. Siguro pwede na to. Oh, Pa. Try mo muna to mga polo yan ni Rafi. Uy, ang gagara naman ito. Para saan ba to? May pupuntahan ho tayo. Pupuntahan? Mm-mm. Sige, maraming salamat ha. Talaga naman, no? Ultimo polo ng anak ko, ayaw sa akin eh. Pakiramdam ko, pinagsisiksikan ko lang ang sarili ko dito eh. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Oh, Pa, tara na. Game. I'm ready. Let's go. So, skip suot nyo, ha? Oo nga eh. Excuse me, nandito si Tita Ninita. Ah, sige. Ma'am, upo muna kayo. Tawag ka lang sa kanya. Thank you. Okay. Pa, upo muna. Hello, ma'am. Naku pa, alam niyo ba yung si Tita Ninita, mabait ho niyan. Siya ho ang bibigay ng trabaho sa inyo dito sa placement agency. Sana nga. Pa, bakit parang kinakabahan kayo? Naku, kayang-kaya niyo yan. Kayo pa. Ang gagaling ninyo. Proud na proud talaga ako sa inyo. Okay. So, ikaw na susunod. Tita! Hi! Hello! Gail! Tita! Pasok! Naku, hello po. Thank you sa time. Thank you talaga. Salamat, salamat. Siya po yung may kwento ko sa inyo, yung tatay ni Rafi, si Papa Dante. Pa, upo mo kayo. Hi, ma'am. Nenita na lang. Hi, Ninita. Upo ka, upo. Sabi ko sa inyo, mabait si Tita Ninita eh. So, ikaw pala si Dante. Alam mo, byuda na ako. Oo, namatay na asawa ko, kinuha ni Lord, dinala sa heaven. Kwento ka naman, tell me something about yourself. Like, halimbawa, anong gusto mong trabaho? Kahit ano po. Po na naman, ano ba yan? Magkasing edad nga lang tayo eh. Ay, sorry po. Ay, ang ibig ko sabihin, sorry. Mukha nga ako kayo mas bata sa akin eh. Oh, ito naman! Sa Dante. Musikero ho talaga ako. Oo, nagbebenta po kami ng piano ng tatay ko. Kasi nung 7 taong gulang ako, may nagsanla ng piano sa tatay ko. Eh, hindi na tinubos ng may-ari yung piano. Kaya doon ako natutong magpiano. Nice. Pa, hindi niyo na kwento sa amin yan. Alam niyo ho, si Jake, musically inclined din. Ang hilig-hilig ho nung tumugtog. Kaya lang itong si Rafi, walang kahilig sa music. Emmy? Yes, Sir Rafi? Please join our meeting, tapos mag-take down ka ng notes. Okay, no problem.
Let's begin. Rafi, delikado tayo. Kinukulit na tayo ng mga abogado ni Mr. Lopez. Ang tagal ng overdue ang loan natin. If we can't pay, then we lose our company. Everything. All this. Isa lang ang naisip kong solusyon. Kailangan natin maging agresibo sa pangongolekta ng mga pautang natin. Bigyan natin sila ng ultimatum. They have to meet our deadlines. So, Emmy, Yes. pagkatapos ng meeting na to, tawagan mo lahat ng kliyente natin. Okay, Sir Rafi. Okay? What about loan restructuring? Huwag na lang natin silang singilin ng interes para makabayad ang mga may utang sa atin. In turn, pwede natin gamitin ang makukuha natin para ipambayad naman kay Mr. Lopez. Hindi. Magbayad sila ng interes. Hindi nila pwedeng talikuran ang obligasyon nila sa atin. Ganitong gagawin natin, Dante, ha? Hahanapin ko yung pinakamagandang opening doon sa files namin. Yung nababagay para sa background mo. Ha? Okay. Salamat. Thank you. O, ito na. Fill upan mo to. Yan. Okay? Tapos, schedule ka na for medical exam. Naku, pa, tamang-tama. May malapit hong ospital sa bahay. Samahan ko na kayo. Ay, maraming salamat. Hindi ba overage na ako? Ito naman si Papa. Lakas-lakas niyo pangaho eh. Kayang-kaya niyo yan, pa. Oo nga. Ang ganda-ganda nga ng katawan mo. Oh, ikaw naman. Tsaka isa pa. Yung age, wala yan. Numero lang yan. Kung sakali at magkakaroon tayo ng medyo konting problema, sagot tayo ni Lord. Siyang bahala. Mahanap at mahanap ka niya ng trabaho para sa'yo. Salamat. Gil, napakaswerte ng anak ko sa'yo. Ito naman si Papa. Naku, ng bola pa. Naku, hindi ako nagbobola. Kung sa maganda, mabait ka pa. Pero yung hiyana ako sa'yo, sa lahat ng mga tulong na ginagawa mo sa akin. Naku, wala ho yun. Siguro namimiss ko rin ho yung daddy ko. Kasi namatay ho siya 2 years ago. Siguro, naging mabuti siyang ama. Alam niyo pa, naniniwala naman ho ako na may panahon naging mabuting ama rin kayo kay Rafi at Christine. Buti kung maalala pa nila yung mga ginawa ko para sa kanila. Malaki ang pagkukulang ko sa pamilya ko, Gil. Gusto kong bumawi pero hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Minsan nga, iniisip ko, bakit ko pa umpisahan eh? Malamang hindi naman maganda mangyayari. Pa, wag ho kayong sumuko. Tutulungan ko ho kayo. Successful nga pala yung meeting namin sa employment agency kanina ni Papa. Na-impress nga niya si Tita Ninitay, kaya sabi niya confident daw siya na mabibigyan niya ng placement si Papa. Hindi mabuti. That probably means na hindi magtatagal sa bahay nito yung bisita mo. Dad, may gig po pala kami sa Friday. Kasi birthday po ni Ana eh. Gig? Nagbabanda ka ba? Alam mo, bandisda rin ako ng araw. Drake, di ba napag-usapan na natin na hanggat hindi mo natataas ang grades mo, walang gig? By the way, kamusta nga ba yung grades mo? Jake! Saan ka pupunta? What? Ano naman konsintihin ko? Gusto kong lumaking responsable yung mga anak ko. I'm finished.
Oh, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wala. Nagpahangin lang ako. Uminom ka na naman ba ng gamot? Para settle lang naman yan. Raf, hindi mo maalis sa akin na mag-alala sa'yo. Parang palala na ng palala yung sakit ng ulo mo, ah. Alam mo, ang toxic kasi sa office. Yan ba talagang dahilan? Alam mo, kasama na kayo sa isang bahay pero hindi mo pa rin magawang kausapin ang papa mo. Gusto niya humingi ng tawad sa'yo pero ayaw mo naman siya bigyan ng pagkakataon. Alam mo, Gail, this is between me and my dad. So, siguro naman labas ka na doon, di ba? Paano kami magiging labas doon, Rafi? Habang hindi mo pinapakawalan yung galit mo sa papa mo, kaming lahat dito ang nahihirapan. Why can't you just let it go? Ikaw na naman na nag-i-insist na may dapat baguhin sa akin eh. Alam mo, kung ayaw mo mag-away tayo tungkol dito, just leave me alone. Please? Hindi niya ako maintindihan. My dad hates music. I'm so glad my parents are abroad. Pwede kong gawin kahit anong gusto ko. Kahit ano? Anything and everything. So, nagka-boyfriend ka na ba? Ano sa tingin mo? Sandali lang, may kumakatok eh. Open the door na. Sige, text-text na lang ha. Bye. Lolo? Jake, iram sana ako ng gitara mo eh. Sige po. Tara, Lolo, pasok. Sige, salamat ha. Mukha yata wala sa tono ha. Wala na po talaga sa tono yan. Nalaglag po kasi yan eh, tumama dito. Eh, hindi po ako marunong magtono eh. Yung po pala yun. Okay na po siya. Lolo. Ayan, nasa tono na. Salamat po. Wala nga naman. Subukan ko lang. Halika, Jake. Upo ka sa tabi ko. May paparinig ako sa'yo. Sira na po yata yan. Ganun ba? Tingnan natin. Ganito kami dati ni Rafi. Kung hindi ko nagawa yung pagkakamali ko nun, ganito pa rin sana kami. Lolo, ang galing niyo po. Okay lang ba? Wala na sa tono yung ibang tiklado kasi luma na eh. Buti po kayo. Mahilig sa music. Si Daddy po kasi walang hilig dyan eh. Kaya ayaw niya po ako magbanda. Alam mo, may sikretong tinatago ang daddy mo. It's late, Jake. You should go to bed. Sige po, Lo. Rafi, marunong ka pa ba? Kinalimutan ko na.
Tinalikuran niya ang musika dahil tinalikuran ko siya. Kung aalis na kaya ako, sasaya na siya. Makukuha na kaya niya ang katahimikang hinahanap niya. Alam mo, may miss kita. Alagaan mo yung apo ko. If today you hear the voice of God, harden not your hearts. Good AM. Oh, bakit nadumihan yung polo mo? Nag-iPad ka na naman. Rafi, ingat kayo, ha? Bye, Mami! Bye-bye! Oh, pa, saan kayo pupunta? Babalik na ako sa amin. Nakakahiya na rin sa inyo eh. Medyo nagtatagal na ako dito. Buti kung hindi ako malakas kumain. Ito, kitang-kita ang ebidensya. Pa, nagpaalam na ba kayo sa mga apo nyo? Kay Rafi? Kaya nga tamang-tama nagkita tayo eh. Siguro, ipapaubaya ko na lang sa'yo. Pa, sasama ang loob sa inyo ng mga apo nyo pag hindi kayo nagpaalam sa kanila. Tsaka di ba napag-usapan na rin natin yung tungkol kay Rafi? Pa, sandali. O sige, ganito na lang ho. Sasamahan ko kayo sa medical exam ninyo, tapos pagbalik natin, tsaka na lang ho natin pag-usapan yung pag-uwi nyo sa Pampanga. Okay lang mo ba yun? Mamaya, magpapaalam na ako sa mga apo ko. Ayoko na ipagpilitan ng sarili ko kung ayaw talaga sa akin ni Rafi. Ay, ang tagal naman ito. Naiihi na ako. Urine sample po. Ay, tama-tama. Saan ba ako nanggaling? Kanan, kaliwa. Kanan o sa kaliwa? Kanan, kaliwa. Kaliwa. Ang asawa ng anak ko. Nangaliwa. Ayan. Sa kanya. Sa tapat niya, Mano. Ayan. Ay. Sige pa, Manong. Diretso na tayo. Sabi ko na nga ba eh. Iba yung pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Nung makita ko yan, gusto ko nang idiretso sa morgue. Manong, kanan tayo dito. Are. Pa, okay lang kayo? Okay lang. Paano ko sasabihin kay Christine to? Ayoko masira yung pamilya ni Christine katulad ng pamilya namin. Pa, mukhang huli na yata tayo eh. Mukhang alam na ata ni Christine.
Anak ng barago, ano naman ang masasabi ko dito? Pasensya na anak ha. Ganyan talaga kami mga lalaki, hindi makontento sa isa. Wala kaming kwenta. Diyos ko, ano bang karapatan ko magsalita ngayon? Tinawagan niya ako kanina. Mas mabuti na raw na sa kanya ko na mismo marinig. This is not the first time. Sabi niya titigilan na niya pero... Anong balak mo? Hindi ko pa alam. Para ako sinipa sa sikmura. Hindi ko akalaing gagawin to ni Henry. Sa kaibigan ko pa. Christine, siguro dapat mag-usap muna kayo bago ka gumawa ng desisyon na baka pagsisihan mo sa huli. Hindi ko pa siya kayang kausapin. Anak, pasensya ka na ha? Pasensya ka na. Ang tagal ko nang hindi nagdarasal. Kung humingi kaya ako ng isa pang pagkakataon, pakikinggan kaya ako dun sa itaas. Kapal naman ang mukha ko. Humiling sa kanya ng kahit anong pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Eh po yung father-in-law ni Gail, di ba? Si Mang Dante. Ako nga po. Marunong ka bang tumugtog? Ay, hilig ko po noon. Tama-tama kasi meron kaming bagong dating na piyesa gagamitin sa kantata sa susunod na buwan. Baka pwedeng tugtugan mo kami. Hindi ko pa kasi naririnig eh. Nakakaya naman ho. Matagal na ho akong walang ensayo eh. Tsaka tumatata na po ako, tumitigas na yung mga daliri ko eh. Mukhang simple lang naman yung piyesa eh. Subukan mo lang. Anong gusto mo unahin ko, Sir Raf? Good news o bad news? Your choice. Well, according to my computation, kaya natin bayaran ng 40% ng loan natin this month. Good work, Emmy. Good work. Sir Raf. Oh, sorry. I'm just so happy. Pero Sir Raf, may problema. Ang sabi ng collection agents natin, baon na baon ng mga clients natin. Tinamaan din sila ng recession, kaya bagsak din lahat ng mga negosyo nila. That's not any of our concern, Emmy. May mga para naman kung... Pero alam nila ang obligasyon nila sa atin. At hindi natin pwede saluhin yun, di ba? Emmy, hindi ako pwede maging malambot ngayon. There's just too much at stake here. Okay? This is your business. Kung ano man ang desisyon mo, ipapatupad ko. Out of the question ng loan restructuring. Bayaran nila ang dapat nilang bayaran. Okay lang yan. Maganda. Maganda. Marami ka bang gagawin ngayon, Mang Dante? Bakit niyo po natanong, Pastor? Eh, nagkasakit kasi yung pianista namin eh. Baka pwedeng ikaw muna tumugtog sa rehearsals namin. Ako, kung sa iba ho, papayag ako kaagad, pero hindi ho dito. Medyo naaalangan kasi ako eh. Bakit naman? Di ba ho, para sa kanya to, yung pinatutugtog niyo sa akin? Oo. Para sa Panginoon nga yung tutugtugin mo. Pero bakit ka naman maaalangan? Bukas naman yung pintuan ng simbahang ito para sa lahat. Ay, nasasabi niyo lang yan, Pastor, dahil hindi niyo alam mga pinaggagawa ko sa buhay ko eh. Pero alam ng Panginoon yan. Baka nga pinadala ka niya dito para mapag-usapan na natin yan at makaharap ka na uli sa Kanya. Marami pa akong ayusin sa sarili ko. Hindi
Hindi ko nga alam kung paano ko siya harapin eh. Eh, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo pa masasabing sapat na yung pagbabagong nagawa mo para magkaroon ka ng lakas ng loob na humarap uli sa kanya? Ewan ko, Pastor, pero ang alam ko, hindi ito ang tamang panahon eh. Ang papa ko, ang galing pa rin tumugtog. Oo, magaling talaga yan si Dante. Excuse lang sa inyo, ha? Ay, sige po. Ikaw ba, galing pa rin bang kumanta? Galing ni Lolo tumugtog, ma. Lalo na po pag nisintonado yung piano. Naku, hindi naman. Mas magaling ka sa akin. Ang galing nga eh. Napasama tuloy kayo pareho sa rehearsal ng choir. Ma, dapat mapanood niyo po yun, ha? Naku, oo naman. Yes, Mami! Nood tayo! Daddy, sama ka ha! Of course. Sige, after work pupunta ako. Yay! Yay! Are we expecting someone? Ako nang bahala. Sige, kain lang kayo, ha? Si Christine. Nasa loob. Kumakain ng cake. Talaga. Anong klaseng cake? Anak, baka gusto mo akong sama magpahangin. Bihira lang yung ganitong magandang panahon. Saan? Dito. Sabi ko naman sa'yo, paayos na natin tong ref na to eh. Kita mo, dami napapanis sa pagkain. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwanang si Henry. Henry's having an affair. Paano niyo nalaman? Nakita siya ni Papa sa ospital, may kasamang iba. Magnanakaw, nakahuli sa kapwa niya magnanakaw. Raf, Dito muna siya magstay. ano ka ba? Ba't di mo hayaan mag-usap yung mag-asawa? Malay mo, maayos pa nila yung problema nila. Gusto mo maging martir yung kapatid ko? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Eh di ba sabi ko naman sa'yo, pumili na tayo ng bagong ref? Alam mo kasi ang hirap sa'yo, konting sira, gusto mo dispatchahin. Di, ikaw ang tapon lahat ng mga panis dyan. Henry, ilang taon na ba kayong kasal ng anak ko? 3 years na rin kami kasal sa November. Pero 7 years na rin kami magkakilala. Nako, malapit na yung sa sinasabi nilang 7-year itch. Yung ano yun ata, yung pelikula ni Marilyn Monroe. Kilala mo ba si Marilyn Monroe? Marilyn Monroe? Oh, yun, oo. Naalala ko nga yung ginawa kong ganun eh. Bad boys ako nun eh. Parang lumuwag yung tornilyo ko sa liig. Hindi ako mapirmi. Yung mata ko sa isang babae, lahat tinitingnan ko. Nakakayamang aminin.
Yung iba na pakailaman ko. Kaya niya iniwanan pamilya niya, no? Hindi pa nga nakakatungtong sa high school si Cristino nung iniwan ko sila eh. Hindi nga tumagal ng 1 taon yung pagsasama namin ng babaeng pinagpalit ko sa kanila eh. Pero pinagdudusahan ko ang lahat hanggang ngayon. Anong gusto niyang palabasin? Huwag mo akong itulad sa sarili mo. Magkaiba tayo. Hindi ko iiwanan si Christine. Christine, uwi na tayo. Sige pa, uwi na po kami. Sino nga ba naman ako para pagsalitaan ng gano'n ang manugang ko? Wala pa sa kalingkingan ang nagawa niya, pero ang yabang ko nung hinarap ko siya. Pastor, kung umusta ako, parang napakagaling ko kumpara sa kanya. Eh, wag na ho natin pag-usapan yun na wala akong gulugod. Kaya nga 20 taon. Bago ko hinarap yung mga pamilya ko. Tagal nga inaabot. Pero ang importante, nagawa mo na. Pwede na magsimula yung paghilom sa pamilya ninyo. Mabuti kung napakadali ng proseso. Eto ako, naghihintay ng kapatawaran ng mga anak ko, pero ako mismo, hindi ko mapatawad yung sarili ko. Ginawa ko na lahat, Pastor. Tinalik ko lang yung bisyo ko, tinuwid ko ang buhay ko, pero parang kulang pa rin eh. Parang hindi ko mapura lahat ng mga maling nagawa ko sa buhay ko. Pakiramdam mo ba meron kang hinahabol na kahit kailan hindi mo maaabot? Naangad mo yung kaligtasan sa mga kasalanan mo. Pero kahit anong gawin mo, parang hindi ito mapapasayo. Pagod na ako, Pastor. Papagod ka talaga. Dahil maasa sa sarili mong lakas para makamit ang kaligtasang inaasa mo. Sa dami ng pagkakamali nating nagagawa, paano natin mapupunuan ang lahat ng ito? Posible yun. Alam yun ng Panginoon. Kaya nga siya na mismo yung bumaba dito para akuin yung kaparusahan sa mga kasalanan. Tayo dapat ang nagbabayad. Pag nilagay natin ang tiwala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus, doon palang pwede magsimula yung tunay na pagbabago. Sabi nga ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Gusto kong maramdaman yun, Pastor. Turuan niyo ako. Pwede kitang gabayan sa isang panalangin para sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, inaamin ko po ako isang makasalanan. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Kaya ako po'y nahihirapang lumapit sa inyo. Nagpapasalamat po ako. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Para bayaran ang mga kasalanan ko. Gusto ko po kayong tanggapin sa aking buhay. Bilang tagapagligtas. At Diyos na aking buhay. Tulungan niyo po ako sa aking pagbabagong buhay. Tulad ng pagbangon niya mula sa kamatayan, gusto kong makabangon mula sa aking mga kasalanan. Isinusuko ko sa inyo ang aking buhay dahil alam kong kayo lang ang makakatulong sa akin para talikuran ng lahat ng mga bagay na ayon sa Biblia ay kasalanan. Tinatanggap kita
Ngayon bilang Panginoon at Tagapagligtas, susundin ko ang iyong salita mula sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, ito ang panalangin ko. Amen. Lord, ito na yun. Dati, sintonadong buhay ko. Ngayon dito parang nasa tamang tono na muli ang lahat. Ito na ako sa kotse, sumasakit yung ulo ko. Raf. Gail, please. Raf, alam mo ba kung gaano kasaya si Jake nung sinabi mong panonoorin mo siya? Ang hinihingi ko lang naman sa'yo kahit konti. Kahit konting effort lang. Kulang pa ba yung mga ginagawa ko para sa inyo? Ilang beses na ba ako nagsimba para sa'yo? Nung nag-insist ka na patirin yung taong yan sa pamamahay ko. Lahat naman binibigay ko sa'yo eh. Pero ang dami-dami mong hinihingi. Raf, ang gusto ko lang maging okay tayo. Gusto ko lang matanggal na yung galit dyan sa puso mo. Kasi kahit hindi mo alam, sa amin mo nilalabas yung sama ng loob mo kay Papa eh. Sa pamilya mo. Alam mo, napakadalis para sa'yo sabihin na forgive eh. Andun ka ba nung iniwan niya kami? Nung naghihirap kami? Wala kang alam eh. Kaya pumasok ka na dun sa loob ng simbahan mo kung saan lahat ng solusyon napakasimple. Bakit, Raf? Di ba iniwan mo rin ako? Ha? You broke up with me when I was 17. Nung malaman mo, buntis ako kay Jake. Halos mamatay ako noon. Nanganak ako nang wala ka. Kailan ka lang bumalik? Nung mag-iisang taon na si Jake? Dahil na-realize mo, handa ka nang harapin lahat ng responsibilidad mo sa amin? Raf, pinatawad kita. Sakit pero pinatawad kita. Ganun lang din naman kasimple yun eh. By God's grace and God's help, natutunan kong kalimutan at tanggapin lahat ng ginawa mo sa akin. If God was able to take all my pain away, alam kong kayang-kaya rin niyang tanggalin lahat ng galit dyan sa puso mo. Jake? Jake! Sabi nila walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pero gaano kaya kainit ang kailangan kong kape kung itong si Rafi ang palalambutin?
Akala ko ba nakalimutan mo na? Kahit gaano kalalim ang galit mo sa akin, anak pa rin kita. Tama na ho ba yung ganito kanipes pa? Ay, oo. Siguro pwede na to, ano? Ingat ka lang, baka mahiwa yung kamay mo. Hindi, medyo sanay na ho. Ayan, siguro pwede na ho ito. Ayan, pwede na yan. Tama-tama lang yan. Mga kalahati lang. Naku pa, bahala na kayo sa sukat nito, ha? Oo, Pwede na sapat to, ha? Pwede na yan, pwede na yan. Sige. Oo, tama-tama lang yan. Ay, huwag masyadong malakas. Ayan. Oh, paborito pa naman ng mga bata itong mga gula. Ay, buti naman. Ay! Ako na. Sige. Magandang hapon, tahanan ng Pamilya Santos. Ano pong mapaglilingkod ko sa inyo? Dante! Dante! Siyempre naman. Kaya ano bang sa atin, Ninita? Hindi, napatawag lang ako kasi meron akong ibabalita sa'yo. Remember yung isang employer natin sa Kuwait? Uy, interesado sa'yo. Hulog ka talaga ng langit. Walang kasing ganda ang boses mo ngayon. Ito naman, grabe ka naman. Anong kailangan kong gawin ngayon? Dante, ganito. Schedule kita for interview. Tapos, teka. Magtanong ko nga pala sa'yo, ano nga pala yung resulta ng medical exam mo? Bukas ang umaga, kukunin ko. Good. So, makikita tayo, Dante, ha? Salamat, Ninita, ha? Dok, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Oo naman, Dante. Base kasi sa MRI results, stage 4 na ang cancer mo. Ganito kasi yan eh. Mula sa kidneys mo, pumunta na sa liver, pumunta na rin sa lungs. So, apektado na yung baga mo at saka yung atay mo. Pero Dok, bakit wala akong nararamdaman? Meron kasi mga types ng kidney cancer na hindi nagmamanifest kaagad yung mga sintomas eh. Kidney? Teka, hindi ba yun ang kinamatay ni Vanji? Gaano katagal ako tatagal, Dok? Sa kaso mong yan, it can be 3 months or it can be 6 months. Doon ako sa 6 na buwan. To be honest, realistically, ang tinitingnan natin dyan 4 months lang. 6 months. I don't want to give you false hope, Dante. 4 months. 5 and a half. 4 and a half. Ito, Dok. ₱500 para sa 5 buwan. Payag na kayo, Dok. Sige, Dante. 5 buwan. Akala ko nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Babawiin din pala agad. Sabi na nga ba, dapat hindi na ako umasa eh. Yes? Sir Rafi, Emmy. nandito po si Attorney Paris Cruz. Oh, great. Sige, papasukin mo na siya. Pasok po kayo, Attorney. Attorney? Hello, Mr. Hello. Santos. Please have a seat. So, I guess, nasabi na ni Emmy yung 40%. Mababayaran na namin yung loan by the end of the month.
Well, actually, Mr. Santos, if you remember correctly, may pinirmahan kang kontrata with my client. At ayon sa kontratang to, kung hindi mo mabayaran ang loan mo by the end of last year, well, we have no choice but to claim all your company's assets. No. Please don't do that, attorney. Magsasarado yung kumpanya ko. Mr. Santos, nabigyan na namin kayo ng sapat na oras. Pero may 40%. Mababayaran na namin yung 40%. I'm afraid that's not enough for my client. Dapat ba tanggapin ko hanggang dito na lang? Nahuli na talaga ang lahat. I hope you enjoyed that song, a special composition for the birthday girl. Again, we are the boys, and happy birthday, Anna. Rafi, anong nangyari? Mga bata. Sitting ka na sa kwarto ni Jake naglalaro. Si Jake. Nasa birthday ni Anna. Ba't wala pa siya? Late na! Kung makaasa yung batang yun, parang hindi nakatira sa pamamahay ko. Rafi, nakainom ka ba? That's my business. Hayaan mo kung mga problema dun. Ito na pala yung dakilang musikero eh. Ito ba gusto mo mangyari sa anak ko? Na umuwi na madaling araw kakatugtog? Na hinahayaan kami mga pamilya niya, magulang niya na problema sa kanya? Rafi. Palibhasa, wala kang pakialam eh. Kaya nga naiwan mo kami noon, di ba? Rafi, alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, pero 20 taon na kasi. That's not enough! Kahit anong gawin mo ngayon, kulang! Hindi mo na mababalik yung pamilya natin dati! Ano mo yan? Pati pagkain ng pamilya ko, kinakain mo! Kulang pa ba? Gil, ito na yun. Kailangan ko nang umalis. Anak. Saan po pupunta? Text na lang, ha? Oh! Saan pumunta si Lolo? Nag-away na naman ba kayo? Saan ka galing? Kay Ana. Kay Ana? Alam mo bang lagpasan ng curfew mo? Anong kababalagang ginagawa mo doon?
Dad, alam kong wala kang tiwala sa akin. But don't worry. I can learn from your mistakes. Hindi ko naulitin yung ginawa mo kay Mami. Jake! Tama na! And I will certainly not become a bad father like you! Ralph, tama na! Ano ba? Jake. Daddy? Inka! Kunin ko lang yung pantalong ko. Lord, Father God, Panginoon, sabi mo, mabuti ka sa sino mang nagtitiwala sa iyo. Bakit ganito pa rin ang nangyari? Marami nang nawala sa buhay ko. Trabaho, asawa, anak. Teka, ano pa nga bang natitira? Wala na. Pati ang katawan ko sumusuko na. Lord, bakit ganito? Bakit mo ako binigyan ng pag-asa kung babawiin mo rin naman? Kung hindi ko rin naman pala maaayos ang lahat. Bakit hindi mo na lang ako kinuha ng mas maaga? Parang masyado namang matagal kung mabubuhay pa ako ng 5 buwan nang mag-isa. Pero mas matagal ang 5 buwan na mabuhay ng walang pag-asa. Sabi nga rito, mas mabuti ang 1 araw na malapit sa iyo kaysa 1,000 na mananatili ako sa kadiliman. Lord, Father God, Panginoon, kayo na ang bahala sa akin. Favorite mo. Kaya lang, baby, may problema tayo. Yung milk mo hindi malamig, ha? Kasi sira pa yung ref, eh. Pero okay lang yan, kasi masarap pa rin naman to, ha? Favorite mo yan, eh. Ma'am. Hindi ka pa papasok? Sige. My business is closing down. It's too late. Dapat nagbigay na lang ako ng amnesty. Hindi ko na lang kinuha yung interest ng mga utang. Jake, anak. Ayaw po muna.
bakit hindi natin subukang magdasala sa family? I'm sure pakikinggan naman tayo ni Lord eh. Paano pagkakamali ko? Ngayon, lahat na pinag-ipunan natin mawawala. Kasalanan ko to. Wala naman gagawin ko. Say sorry. Say sorry, Daddy. Jake. I'm sorry. Sorry. Sorry, Dad. I'm really sorry. Sorry talaga. Sorry, Mr. Lopez, I'm sorry. Sorry? Para saan? My company has looked into every option possible para mabayaran ng buo yung loan namin sa pinagkasundoan ng deadline. Pero hindi ko talaga namin kaya. That's why I'm very sorry. Alam ko hindi kayo pabor sa loan restructuring scheme, pero... Rafi! Sir, please. Ang dami ko na pong sinakripisyo sa negosyong to. Ang pamilya ko, kalusugan ko. Tingnan niyo lang po itong proposals na to. Rafi, I too am a self-made man. Kaya naiintindihan kita. And I appreciate the fact na pinili mong lapitan ako kaysa naman sa magtago ka o magpadala ka ng tauhan na magdadahilan lang sa akin. Kaya ngayon pa lang, nasisiguro ko na sa'yo, mahahanapan natin ang paraan nito. You seem shocked. Mr. Lopez, hindi po kasi ganito yung ina-expect kong mangyari. Well, Rafi, I too have had my share of close calls. And somehow, help always came from the most unexpected sources. Kaya naman I guess it's high time that I should pay it forward. After all, we businessmen should help each other out, especially during these times of financial crisis. Di ba, Rafi? Yes, sir. Thank you, sir. Gail! Yoo! Tita! Pasok po! Naku, pasensya na madumi ho kamay ko. Sipag-sipag mo naman. Ay, hindi man ho. Pasok po kayo. Eto, may dala ko. Bibisitahin ko lang sana si Dante. Ay, alam mo naman, siyempre, bilang representative ng aming recruitment agency. Naku, kumusta na siya? Wala na ho kasi dito si Papa eh. Umuwi na ho ng probinsya. Ha? Okay. Siguro nga. Kailangan niya ng sariwang hangin para sa kondisyon niya. Oo, baka nga bili ng doktor na mag-rest muna siya. Oo. How is he? Ano pong kondisyon? Hindi mo alam? May sakit siya. Stage 4 cancer. Hello? Hello, Gail. Guess what? Okay na tayo kay Mr. Lopez. So, we're going to be all right. Talaga? Congrats. Ba't parang malungkot ka? Ha? Hindi, wala. Kasi
Si Papa may sakit. Rafi. Hello, Rafi. Gail, tawagan mo si Christine. Pupunta na tayo ng Pampanga. Mami, please answer me question. Hmm. Ilang araw po tayo sa province? Naku, anak. Malalaman natin yan pag nagkausap na kami ni Lolo, ha? Pero sa ngayon, kailangan mo na sumukay sa car. Yan. Dahil aalis na tayo. Oh, sakay ka na. Jake, pakikuha yung bag. Sige po. Pasok na. Oh, okay ka lang? Good morning. Si Henry. We're getting an annulment. Are you sure? Tara na. Lord, Father God, Panginoon, kung okay lang sa'yo, maniniwala akong hindi lang ganito ang the end na hinahanda mo para sa akin. Gusto kong isipin na hindi ako magiging mag-isa. Gusto kong isipin makakasama ko uli sila. Wala ba kayong cellphone? Text nyo na lang kaya. Text? Bakit mo pa idadaan sa salita kung marunong ka namang kumanta? Pare, baka pwedeng makiram ng gitara nyo. Sige po, okay lang po. Thank you, ah. Sama kayo. Doon tayo. Oh, ano, nakarecord na ba yan? Opo, action na nga po, kanina pa po. Uy, action na raw, action na. O, tingin na lang, oh. O, camera, action! Inaalay ko ang awit na to para sa mga anak ko. Kay Rafi, kay Gail, at kay Christine, at sa mga apo ko. Kuya, ang lapit na natin sa bahay. Ngayon mo pa naisipang mag-stop over. You're nervous, aren't you? You would be too kung ikaw nasa sitwasyon ko. Alam mo, ang dami kong nasabi sa kanya na pinagsisisihan ko na ngayon. I'm sure it's gonna be fine. Ikaw, paano mo siya nagawang patawarin? Eh, pareho lang naman tayong iniwan. Pero natanggap mo pa rin siya. Alam mo, hanggang ngayon, kahit sa isipan ko, hindi ko pa rin siya matawag na papa. Hindi rin naging madali yun para sa akin, Kuya. But I had no choice. It's in the Bible. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Ang gabi na dumalaw si Papa sa burol ni Mama. Doon ko nabasa yung verse na yun. Hindi na natanggal sa isip ko. It's a direct command from God. Paano ko tatanggihan yun? So, sinasabi mo kahit gawan tayo ng masama ng tao, ayos lang kasi obligado naman tayo magpatawad. The Lord will fight for you.
You need only to be still. Marami pang ganyan sa Biblia, Kuya. That's why I know there will come a time that the Lord will deal with people who hurt us. Si Lord na ang gaganti para sa atin. Tulad ni Henry? Ilang beses ko na siyang pinatawad. Pero wala pa rin nangyari. Di pa rin siya nagbago. I think it's time for me to move on. Si Lord na ang bahala sa kanya. Ganyan kaya sasabihin ko sa kanya. Siguro nga, parusa ng Diyos yung sakit na nangyari sa kanya ngayon. Ito lang masasabi ko, Kuya. Napakumbaba sa atin si Papa. Lumapit siya sa atin para humingi ng tawad. Sa ganitong sitwasyon, I think God only wants one thing from us. For us to forgive. Raf, parang wala natang tao eh. Baka wala naman dito si Papa. Hinahanap niyo ba si Dante? Ay, opo, galing ho kaming Maynila, bibisita sana kami. Baka kayo nagkasalis eh. Nasa ospital na. Si Lolo? Saan ospital ho bala? Rafi, bakit? Pwede ikaw muna magtanong tungkol kay Papa? Sige, ate. Gusto ko siyang patawarin, kaso ang hirap eh. Hirap. Lalo na pag naaalala ko yung ginawa niya sa amin ni Mama. Raf, can I ask you something? Bakit ba napakahirap sa yung bitawan ng galit mo kay Papa? Kung ano man yung pinagdaanan niyo noon, paghihirap niyo nang iniwang kanya, di ba isa-isa nang binalik sa'yo ni Lord? Look at you now. You have your own business. You have your family who's behind you. And all of that is because of God's grace. Don't you think it's about time for you to show the same kind of grace to your father? Mahirap ba talaga, Raf? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Rafi! Rafi! Pa! Pa! Oh. Kamusta na kayo? Ako? Okay lang ako. Nilatig ko lang yung kapitbahay ko dito kasi nabasted ng girlfriend. Yun, sumakit ang tiyan. Kabag lang pala. Dito ba kayo? Kasi akala nyo, no? Akala nyo. Lahat ng awit, gaano man kaganda, may simula, may katapusan. Nasa dulo na kaya ako ng kanta. Nakakatawa, no? Dapat mag-aatid lang ako ng kaibigan ko eh. Ayun, naingit yung sistema ko. Paalam ko may sakit ka kaya hindi mo na kailangang itago. Rafi, gusto ko sanang humingi ng... Oo, dapat ang mag-sorry pa. Ilang beses na kayong lumapit pero nagmatigas pa rin ako. Rafi, gusto ko lang... Huwag yun akong sabihin pa.
Sabihin niyo na lang ho na okay na tayo. Gusto pa kita mabuhay ng matagal eh. Para man lang maturuan mo si Jake, pati ako magpiano. Makapagkwentuhan tayo. Maraming salamat, Rafi. Gusto ko lamang sabihin sa'yo eh. Huwag na kayo magsalita. Rafi. Shh, pa. Pahingan niyo na kayo. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Pa, please lang ho. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Kailan ba ito tatanggalin oxygen na to? Nahirapan na ako eh. Sige, tatanong ko sa doktor pa. Lolo? Marunong ka mag-swimming? Oo naman, marunong ako mag-swimming. Anak, halika na. Swimming na tayo. Sabi nila, masakit daw. Mahirap daw yung sakit na to. Alam mo naman ang record ko eh. Takot ako sa maraming bagay. Papa. Alam mo, kahit pamatay ako bukas, alam mo, masayang-masaya na ako. Alam mo, huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Baka umiyak pa yung mga bata pag narinig kayo. Eh, yun naman ang totoo eh. Swimming tayo? Sige, sige. Sunod na ako. Lord, Father God, Panginoon, tingnan mo, ang ganda ng pamilya ko. Salamat sa panahong binigay mo sa akin na kasama sila. Sobra-sobra pa ito sa pinangarap ko noon. Iba ka talaga, Lord. Kung tatawagin mo na ako, okay lang. Handa na ako. Marami nang nawala sa buhay ko. Trabaho, asawa, pamilya. Akala ko hindi na ako magiging masaya eh. Akala ko tatanda na lang ako mag-isa. Akala ko hindi na maaayos ang lahat. Pero natutunan ko, may pag-asa pa pala. Inaalay ko ang awit na to para sa mga anak ko. Kay Rafi, kay Gail at Christine at sa mga apo ko. At higit sa lahat, sa aking tagapagligtas, para sa iyo to.
tinanong ako ng anak ko. Sabi niya, Papa, bakit hindi pinakinggan ni Papa Jesus yung prayer ko? Bakit kailangan mamatay agad ni Lolo? Sabi ko sa kanya, anak, sana nga hindi agad namatay si Lolo, pero tingnan mo. Nung una ko, hindi ko alam yung sasagot ko eh. Pero, na-realize ko na paano nga ako kung namatay agad si Papa? Stage 4 na ho kasi yung sakit niya. Pwede na ho siyang mamatay anytime. Pero hindi ho eh. Binagyan mo siya ng pagkakataon ng Panginoon para makapag-sorry kami sa isa't isa. Ginamit mo siya ng Panginoon to save our family. At ngayon ko lang naramdaman yung bait ng Panginoon. At sa pagbuso nito, nadamay ko pati pamilya ko. Alam ko, masaya na si Papa dahil nakamit na po niya yung buhay na walang hanggan. Ay, salamat sa Diyos. May pag-asa pa pala.
aking